Bahagi na ng alinmang institusyon, samahan o organisasyon ang character building. Sa pamamagitan nito, lalong nagiging maayos o nagfa-function ng mabuti ang mga bumubuo sa isang grupo, anuman ang kanilang gampanin sa komunidad o bansang kanilang kinabibilangan. Sa ilalim ng aktibidad na Leadership and Spiritual Development, binisita ng mga nasa 302nd Maintenance and Supply Group ng Philippine Air Force ang museo ng Iglesia ni Cristo na nasa Quezon City. Ayon kay Colonel Henry Makatangay, Group Commander ng 302nd Maintenance and Supply Group ng Philippine Air Force, napili nila ang Iglesia ni Cristo Museum, udyok ng pagkilala sa mabubuting ambag ng Iglesia sa lipunan gaya ng socio-civic activities nito, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo, sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Ang aming pangunahing pakay sa aming pagbisita rito ay ang aming gustong iparating sa aming mga tao ay ang core values na aming itinatalaga sa bawat miyembro, na kung saan ay isang aming pakay ay magkaroon ng character building para sa pagpapaganda ng aming organisasyon. So hindi lamang ito pang sa isang organisasyon, kundi pang sarili din. Sa aming pagkakataon na makasama si Colonel Bermeo, isang Iglesia ni Cristo, siya po ay nagbigay sa akin ng informasyon tungkol dito sa napakagandang museo ng Iglesia ni Cristo. Sa katunayan po ay itong una kong pagkakataon na makarating dito, at ako rin po ay namangha sa aking mga kita. Ayon naman kay Colonel Ramedin Tolentino, Director for Operations ng 300 Air Intelligence Security Wing, nagsisilbing mabuting halimbawa ang leadership na ipinakita ng kapatid na Felix Y. Manalo, ang sinasampalatayanan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na sugo ng Diyos sa mga huling araw, maging ang ipinakitang pangunguna ng kapatid na Eranio G. Manalo at ang ipinapakitang leadership ng kapatid na Eduardo V. Manalo sa buong Iglesia ni Cristo. Isa pong karangalan na kami po ay napagbigyan ng aming grupo. Kanina, yung mga kasamahan ko, habang nagsasalita ako, parang may interest sila na bumalik. Kasi nakita nila na paano nagsimula ang iglesia, parang nakikita nila na sa lahat ng ating ginagawa may kaayusan po. Ini-explain ko sa kanila, yung mga kasamahan ko, sabi ko ay ang iglesia, kung mahina ang liderato, hindi yan lalaki sa ibang bansa. So ito ay nagpapakita na ang liderato ay ng iglesia ay maayos. So proud po tayo na Pilipino at Iglesia ni Cristo, sapagkat kahit sa ibang bansa, dahil nakikita nila nga yung kaayusan at magandang pamamahala. Ipinagpapasalamat po namin higit sa lahat sa Panginoong Diyos. Pangalawa po sa ating pamamahala sa kapatid na Eduardo V. Manalo sa pag-aprobahan ng request po ng kahilingan ng unit na aming kinabibilangan na may sakatuparan natin ng mga ganitong aktibidad para may pakilala natin kung ano ang Iglesia ni Cristo. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, hindi lamang sila magkakaroon ng kapatiran sa kasaysayan ng Iglesia ni Cristo, kundi maging sa paninindigan ng mga kaanib sa Iglesia, sa masiglang mga paglilingkod sa Panginoong Diyos at pagsamba sa Panginoong Hesukristo. Bilang pagtugon na rin po sa utos ng Panginoong Diyos sa panawagan ng pamamahala patungkol sa pinaigting na gawaing pagpapalaganap, sinamantala na namin ang napakagandang pagkakataon sa tulong at awa ng Panginoong Diyos na introduce sa mga kasundaluhan ng Philippine Air Force ang kasaysayan ng Iglesia ni Cristo. Taos-puso ang aming pagpapasalamat sa Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo sa pagkasangkapan po sa ating pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, at sa ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, sa kanilang pagpapatibay na makarating ang
mga nasa uniformed personnel sa ating INC Museum. Umaasa po kami na dahil sa sila po mismo ang naghangad, kaya sumulat po sa pamamahala para makabisita sa museum po natin, umaasa po kami na lalo silang magkakaroon ng interes. Ang katunayan po habang sa loob po sila ng ating museum ay nagtatanong po sila para magkaroon ng mas malawak na kabatiran at kaalaman sa naging kasaysayan po ng Iglesia ni Cristo. Kaya patuloy po namin silang iimbitahan sa mga pagsamba, sa mga pagdudoktrina, hanggang sa magkaroon sila ng mas malalim na kaalaman sa mga aral na atin pong sinasampalatayanan.